Araling Panlipunan, Grade 5 Quarter 1, Unit 1 Aralin 5, Ugnayang Panlipunan at Kalagayang Pangkabuhayan ng mga Sinaunang Filipino. Mga layunin para sa aralin: matatalakay at maipagmamalaki ang lipunan ng sinaunang Filipino, matatalakay ang mga uri ng lipunan sa Pilipinas, maipaliliwanag ang ugnayan ng mga tao sa iba't ibang antas, matatalakay ang papel ng batas sa kaayusang panlipunan, matatalakay ang kabuhayan sa sinaunang panahon, masusuri ang kabuhayan ng sinaunang Filipino, at matatalakay ang kontribusyon ng kabuhayan sa pagbuo ng sinaunang kabihasnan. Makikita ang naging paglalarawan sa mga sinaunang Filipino, ang ating mga ninuno, bago dumating ang mga Espanyol. Mahihinuha mula sa larawan ang iba't ibang katayuang panlipunan na umiral sa sinaunang lipunang Filipino. Makikilala sa araling ito ang mga tao sa iba't ibang katayuang panlipunan at ang naging ugnayan nila sa isa't isa. Bukod sa katayuang panlipunan, malalaman din sa araling ito ang naging pag-aangkop ng ating mga ninuno sa kanilang kapaligiran. Makikilala mo ang paraan ng pamamahala ng ating mga ninuno na gumabay sa maayos na ugnayan ng mga tao sa mga pamayanan noon. Kaugnay na rito ang naging papel ng batas sa kaayusang panlipunan. Tatalakayin din sa araling ito ang naging kabuhayan ng ating mga ninuno, kabilang sa mga kabuhayang ito ang pagsasaka at pangingisda. Nariyan din ang pakikipagkalakalan hindi lamang sa kapwa Filipino kung hindi maging sa mga nakatira sa mga karatig lugar ng Pilipinas. Ang mga ito at iba pang industriya ang tumulong sa kanila upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at makapamuhay ng masagana noong sinaunang panahon. Pamumuhay at teknolohiya ng mga sinaunang Filipino. Nakatuklas at nakagawa ng iba't ibang kasangkapan ang ating mga ninuno na kanilang ginamit upang mapadali ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ang mga kasangkapang kanilang ginawa ay nagbago at napakinis sa paglipas ng panahon, patunay ng pag-unlad ng kanilang kaalaman sa teknolohiya. Mula sa paggamit ng bato ay gumamit sila ng metal bilang pangunahing materyal ng kanilang mga kasangkapan. Kasabay sa pagbabago at pag-unlad ng mga kasangkapang ito ang pag-unlad din sa pamumuhay ng ating mga ninuno. Tinawag ang mga yugtong ito ng kasaysayan bilang panahon ng bato, na nahahati sa panahong Paleolitiko o lumang bato at panahong Neolitiko o bagong bato, at panahon ng metal. Panahon ng bato. Noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Filipino tulad ng masasalamin mula sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan. Nahahati sa dalawa ang panahon ng bato, ang panahong Paleolitiko at panahong Neolitiko. Panahong Paleolitiko. Noong panahon ng Paleolitiko o panahon ng lumang bato, 500,000 to 6,000 BCE, tinatayang nabuhay ang mga taong tabon, nanirahan sila sa mga yungib at gumamit ng mga tinapyas na bato na magagaspang bilang kasangkapan, nabuhay sila sa pangangaso at pangangalap ng pagkain, mula naman sa mga nahukay na buto ng malalaking hayop tulad ng baboy ramo at yusa, na nabuhay may 4,000 to 8,000 taon na ang nakalilipas, sa Guri Cave, Tabon Cave Complex sa Palawan. Napatunayan ng mga antropologo na higit na mahusay mangaso ang mga sinaunang tao sa naturang yungib kaysa sa taong tabon. Panahong Neolitiko. Noong panahong Neolitiko o panahon ng bagong bato, 6,500 BCE, nilisan ng mga sinaunang tao ang mga yungib at nagsimulang paunlarin ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang pangangailangan at hamon ng kapaligiran. Hinasa at pinakinis nila ang dati ay magaspang na mga kasangkapang bato. Nagsimula silang manirahan sa tabi ng mga dagat at ilog. Natutuhan din nilang magsaka at mag-alaga ng hayop. Natuto pa silang gumamit ng irigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa, at iba pa. Ang pagkakaroon ng tiyak na mapagkukunan ng pagkain ng mga sinaunang tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ang dahilan ng pagiging sedentaryo o permanente ng kanilang paninirahan.
Natuto din gumawa ng mga banga at palayok ang mga sinaunang Filipino sa panahong ito. Ginamit nila itong imbakan ng mga sobrang pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao. Dahil sa pag-unlad ng sinaunang pamayanan ng mga Filipino, nagkaroon sila ng espesyalisasyon sa paggawa, tulad ng pagsasaka, pangingisda, at pangangaso, gayon din ng paghahabi, paggawa ng bangka, at pagpapalayok. Panahon ng metal. Nang lumaon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal, tinawag ang panahong ito na panahon ng metal, nahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Ilang halimbawa ng mga kasangkapan noong maagang panahon ng metal, 800 hanggang 250 BCE, ay natagpuan sa Palawan, Masbate, at Bulacan tulad ng sibat, palaso, at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronze. Ang tanso ay maaring namina nila sa mga kabundukan ng Pilipinas, samantala, pinaniniwalaan ng mga antropologo na ang bronze ay buhat sa mga mangangalakal ng Team Silangang Asya na nakipag-ialakalan sa mga sinaunang Filipino. Nahukay din ang ilang palamuti tulad ng lingling at ilang yari sa jade. Noong maunlad na panahon ng metal, higit na napaghusay ng mga sinaunang Filipino ang kanilang mga kasangkapang metal, patunay rito ang mga nahukay na talam ng sibat, kampit, gulok, kutsilyo, at iba pang sandata sa Kalanay sa Masbate at Novaliches sa Quezon City. Ugnayang panlipunan sa Pilipinas noong sinaunang panahon, kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ng ating mga ninuno ay ang pagyabong din ng kanilang kaalaman sa iba't ibang bagay. Marami sa kanila ay naging bihasa sa iba't ibang gawain tulad ng pagsasaka, pangingisda, pangangaso, paghahabi, pagpapalayok, at paggawa ng bangka, dahil sa nabubuong mga bagong kaalaman at nalilinang na mga bagong kakayahan ng ating mga ninuno sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng pagkakaiba-iba sa mga naging gawain at tungkulin ng bawat isa, dahil dito ay nagkaroon na rin ng pagkakaiba sa kanilang antas ng pamumuhay. Ang ilan ay naging mas maunlad at marangya ang pamumuhay, samantalang ang iba ay nanatili o mas mahirap ang buhay. Nagsimulang magkaroon ng organisadong pamayanan sa sinaunang Pilipinas, nabuo sa sinaunang lipunang Filipino ang iba't ibang antas at nahati ang mga mamamayan sa mga pangkat na may ginagampanan, at mga pribilehiyong iba't ibang katangian, tungkuling tinatamasa sa pamayanan. Mga antas panlipunan ng mga sinaunang Filipino. Bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, may sariling sistemang panlipunan, pampolitika, at pang-ekonomiya na ang mga Filipino. Ang barangay, ang lipunang Filipino ay nahati sa iba't ibang antas, batay ang pagkakahating ito sa yaman, impluwensya sa lipunan, at mga pribilehiyong tinamasa ng mga sinaunang Filipino. May 3 antas o pagpapangkat ang mga sinaunang tao sa lipunang Tagalog at Bisaya: ang Dato at Maginoo, ang Maharlika at Timawa, at ang Alipin o Oripan. Maginoo at Dato. Ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya ay ang Maginoo o Dato. Maaaring maging dato ang isang kasapi ng barangay sa pamamagitan ng katapangan, katalinuhan, pagmamana o kayamanan. Nasusukat ang yaman ng isang dato sa dami ng kanyang alipin, dami ng kanyang pagmamayaring ginto at ng kanyang pamilya, at lawak ng kanyang pagmamayaring lupain. Simbolo ang ginto ng mataas na katayuan sa sinaunang lipunan. Sa sinaunang lipunang Tagalog, ginamit bilang tanda ng paggalang at pagkilala ang salitang gat o lakan upang tumukoy sa mga Maginoo. Maharlika at Timawa. Tinatawag na bag-ani ang mahuhusay na mandirigma. Marami sa mga ito ay mula sa pangkat ng mga Maharlika. Tungkulin ng mga Maharlika na tulungan ang dato sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Wala silang pananagutang magbayad ng buwis sa dato. Ang mga mandirigmang Bisaya ay nakikilala sa kanilang mga tato sa katawan, na ipakita sa dami ng tato sa kanilang katawan ang bilang ng mga napaslang nilang kaaway. Ang pinakamatapang na mandirigmang Tagalog naman ay nakikilala sa suot niyang pulang putong o maliit na piraso ng tela sa kanyang ulo. Ang mga Timawa ay ang malalayang tao at mga taong lumaya mula sa pagkaalipin.
kabilang din sa kanila ang mga inanak o inapo ng mga dato mula sa kanilang ikalawang asawa, maaaring magmay-ari ng lupa ang timawa, may karapatan din siya sa kita ng kanyang ani nang hindi nagbibigay ng tributo sa dato. Tungkulin naman ng timawa na sundin ang anumang utos ng dato, tulad ng pagtulong sa pagtatanim at pag-aani ng sakahan, pangingisda, pagsama sa paglalakbay ng dato, o pagsasagwa ng bangka nito. Sa lipunang Bisaya, nagbayad ng buwis ang mga timawa, ngunit may karapatan silang lumipat ng datong paglilingkuran. Ang mga timawang naglingkod sa dato ay hindi nagtrabaho sa bukid at hindi rin nagbayad ng tributo. Sa halip, ang mga timawang ito ay nagsilbing kasama ng dato sa digmaan, tagasagwa ng bangka, tagatikim ng alak ng dato, o sugo sa pakikipagkasundo sa kasal ng mga anak ng dato. Alipin at Oripon. Ang alipin, sa mga Tagalog, at Oripon, sa mga Bisaya, ang bumuo sa pinakamababang antas panlipunan noong sinaunang panahon. Maaaring naging alipin ang isang tao bilang kaparusahan sa krimen at kawalan ng bayad sa nagawang krimen. Naging alipin din ang mga taong nahuling pumasok sa teritoryo ng dato. Sa mga Tagalog, ang taong tumubos sa pagkakautang o krimen ng isang alipin ay maaaring maging Panginoon ng aliping ito. Tungkulin ng dato na gawing alipin niya ang mga batang naulila at walang kumupkop na kamag-anak. Siya ay may tungkulin sa kabuuang kahusayan at kagalingan ng mga alipin, lalo na ang mga naabandona sa digmaan at ulila. 2 ang uri ng alipin sa mga Tagalog at 3 naman ang uri ng Oripon sa mga Bisaya. Mga uri ng alipin. Aliping namamahay, nakatira sa sariling bahay, nagbigay ng taunang tributo na katumbas ng 2 salop ng palay, lahat ng buto ng kanilang tanim, at malaking tapayan ng kwilen, alak na mula sa tubo, tumulong sa paghahanda ng mga kakailanganin sa paglalakbay ng dato, katulong sa pagdaraos ng mga pagtitipon, maaaring magkaroon ng sariling ari-arian. Aliping sa gigilid, nanirahan sa tirahan ng dato, maaaring bumukod kapag nakapag-asawa at manilbihan ng parang aliping namamahay, nagsilbi araw at gabi sa dato, hindi maaaring magkaroon ng sariling ari-arian. Mga uri ng Oripon. A. Pinakamababang pangkat ng Oripon, nanilbihan kailanman naisin ng dato. Tumarapat. Nanilbihan ng isang araw sa isang linggo sa dato. Maaaring magbayad ng palay kapalit ng kanyang paninilbihan. Tumataban. Nanilbihan sa dato tuwing may piging o pagtitipon. Ang isang alipin ay maaaring manatiling alipin habang buhay. Ito ay kung ang alipin ay ipinagbili ng kanyang mga magulang dahil sa kahirapan o matinding pangangailangan. Maaari ding umangat sa pagiging timawa ang isang alipin sa pamamagitan ng sumusunod na paraan. Nabayaran ang kanyang pagkakautang. Nakumplito ang isang kautusan o kasunduan. O, natubos ng ginto ang kanyang kalayaan. Sa sinaunang lipunang Filipino, nabibigyan ng pagkakataon ang bawat taong kabilang sa mas mababang antas na gumawa ng mga hakbang upang mapabuti ang sariling kalagayan sa buhay. Ang mga napapabilang sa mababang antas ay nahihikayat na magsumikap upang makaangat ng antas at matamasa ang mga pribilehiyong kaakibat nito. Gayon din ang mga nasa mataas na antas ay nagsumikap ding manatili sa antas na kanilang kinabibilangan. Ang mga taong hindi nakababayan ng utang o mga taong nagkaroon ng pagkakasala ay maaaring malaipat sa mababang antas kaya't magiging mas maingat ang mga taong hindi gumawa ng masama upang hindi mawalan ng mga pribilehiyo. Kababaihan sa sinaunang lipunang Filipino. Mataas ang pagpapahalaga ng sinaunang lipunang Filipino sa kababaihan. Bukod sa katungkulan bilang ina at tagapangalaga sa pamilya, may mahalagang bahagi rin silang ginampanan sa lipunan. Kababaihan ang nagsilbing mga espiritual na pinuno sa sinaunang lipunang Filipino. Ang mga Katolonan, sa mga Tagalog, at Babaylan, sa mga Bisaya, ang nanguna sa mga panrelihiyong ritual. Nagsilbi silang tulay sa pagitan ng mga tao at ng mga Diyos at Diyosa at tagapamagitan upang makausap ng mga nabubuhay ang mga yumao,
dinulog din sa mga ketolonan at babaylan ang mga karamdaman pisikal man o supernatural. Naging papel din ng kababaihan sa sinaunang lipunang Filipino ang pangangalaga at pag-iingat sa kultura at panlipunang karunungan o kaalaman ng kanilang lokal na pamayanan. Ang babaylan ang nagtatakda noon kung kailan dapat simulan ang paghahawa ng kagubatan at kung kailan magsisimula ang pagtatanim. Nangunguna, gaya sa Ifugao, ang kababaihan sa pagtatanim at pag-aani. Nagtamasa rin sila ng mga karapatan tulad ng sumusunod: pagmamay-ari at pagmamana ng mga ari-arian, pakikipagkalakalan, pagiging dato kung walang lalaking magmamana ng katungkulang ito, pamimili ng mapapangasawa, pakikipagdiborsyo sa asawa, at muling pag-aasawa, at pagpapangalan ng anak. Kalagayang pampulitika sa sinaunang lipunang Filipino. Mula sa mga natatag na mga pamayanan ay umusbong ang pangangailangan sa kaayusan kaya't naitatag ang sistema ng pamamahala. Ang sistema ng pamamahala sa kapuluan noon ang nagpatupad ng mga batas, ang pagsunod ng mga tao sa mga batas at ang pagpapatupad nito ng pamahalaan ang tumiyak sa maayos at makatarungang ugnayan ng mga tao sa sinaunang lipunang Filipino. Nakaatang sa balikat ng mga pinuno ang tungkuling pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa pamayanan, at pati ang pangangasiwa sa kanilang kabuhayan. Dalawa ang uri ng pamahalaan na umiral sa sinaunang panahon sa Pilipinas, ang barangay at ang sultanato. Ang barangay, lumaganap sa mga pamayanan sa Luzon at Visayas. Ang mga barangay. Ang barangay ay salitang halaw sa balangay na tumutukoy sa sasakyang pandagat na ginamit noon ng mga sinaunang Filipinong nanirahan sa mga kapatagan. Ang barangay ay isang unit pampulitika, panlipunan, at pangkabuhayan noong sinaunang panahon sa Pilipinas. May mga pagkakataong nagbubuklod-baklod ang mga barangay at bumuo ng mga alyansa. Ang dato, karaniwang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya ang isang barangay. Dato ang tawag sa pinuno nito. Pinamumunuan ng isang dato ang barangay. Siya ang kinikilalang pinakamalakas, pinakamatapang, at pinakamayamang lalaki sa barangay. Siya at ang kanyang pamilya ay kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan noon. Limitinuturing ang dato bilang ama ng barangay kaya't malawak ang sakop ng kanyang katungkulan at kapangyarihan. Nakasalalay sa dato ang kapakanan ng buong barangay kaya't tungkulin niyang magpatupad ng mga batas at ipagtanggol ang kanyang barangay laban sa mga kaaway tuwing may digmaan. Paggawa at pagpapatupad ng batas. May dalawang uri ng batas na umiiral sa barangay noon, ang batas na nakasulat at ang batas na hindi nakasulat. Ang mga batas na nakasulat ay mga pag-uutos na ginawa ng dato kasama ang lupon ng matanda sa barangay na nagsisilbing kanyang tagapayo. Ang lupon ding ito ay itinuturing na marurunong sa pamayanan, napapaloob sa mga nakasulat na batas ang mga usapin tungkol sa diborsyo, krimen, pagmamay-ari ng mga ari-arian, at iba pa. Umaluhokan. Ang umaluhokan ang tagapagbalita ng mga bagong batas sa barangay. Ang mga batas na nakasulat, matapos itong mapagtibay, ay ipinagbibigay alam sa isang pagtitipon sa pamamagitan ng umaluhokan o tagapagbalita. Sa Visayas, ang umaluhokan ay isa ring pinunong inihahalal ng mga dato sa tuwing may malaking away na kailangan ayusin. Siya ang inaasahang maglilitis hanggang sa magkasundo ang mga nagkaalitan. Kapag natapos na ang gulo, ay tapos na rin ang trabaho ng isang umaluhokan. Sistemang pangkatarungan. Bukod sa pagiging tagahatol, ang dato rin ang dumidinig sa anumang karaingan ng mga mamamayan ng kanyang barangay. Siya rin ang nagbibigay ng hatol sa mga pagkakasala ng mga kasapi ng barangay, dumaraan sa proseso ng pagdinig ng kaso at paglilitis na ginaganap sa harap ng madla. Ang mga saksi ay nanunumpa sa harap ng mga hukom at ito ay tinuturing na banal o sagrado. Sa mga pagkakataong hindi madali ang pagpapasya sa isang kaso, isinasailalim ang mga akusado sa mga pagsubok sa paniniwalang kakatigan ng mga Diyos ang walang sala at parurusahan ang salarin. Pakikipag-ugnayan sa ibang barangay. Sa kabila ng pagkakaroon ng sariling pamahalaan ng bawat barangay, sinikap pa rin ng mga ito na makipag-ugnayan sa isa't isa upang palaganapan ang katahimikan at kapayapaan sa loob at labas ng barangay. Nakatulong rin ang ugnayang ito sa pakikipagkalakalan ng mga barangay sa isa't isa.
sa pamamagitan ng sanduguan sa pagitan ng mga dato, na pagtibay ang kasunduan ng mga barangay. Ang sanduguan ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghiwa sa bisig gamit ang punyal at pagpapatulo ng dugo sa kapang may alak. Ang pag-inom ng magkabilang panig sa pinaghalong alak at dugong ito ang nagsilbing simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Ang Sultanato. Dala ng impluwensya ng Islam sa katimugang Pilipinas, nabuo ang isa pang uri ng pamahalaan ng mga sinaunang Filipino, ang Sultanato. Ang Sultanato ay isang sistema ng pamamahala na batay sa katuruan ng Islam. Ang Sultan ang pinakamataas na pinuno sa isang Sultanato. Si Sheriff ul Hashim o Abu Bakar ay isang Arabong naglayag patungong Pilipinas noong dekada 1450. Siya ang nagtatag ng unang Sultanato sa Pilipinas at tumayo ring sultan nito. Siya rin ang bumalangkas ng unang kodigo ng batas sa Suluang Dawan na hango sa kalipunan ng batas ng Quran. Ang nagsilbing batayan ng lawak ng kanyang nasasakupan ay kung hanggang saan umabot ang tunog ng tambol mula sa kanyang tirahan. Noong 1478, itinatag naman ni Sheriff Kabungsuan ang Sultanato sa Mindanao. Bukod sa Sulu at Mindanao, may itinatag ding Sultanato sa Cotabato at Lanao. Sa kasalukuyan ay may umiiral pa ring Sultanato sa ilang bahagi ng Mindanao, bagamat ang papel nito sa pamamahala ay hindi na lubhang kahalintulad noong sinaunang Sultanato sa Mindanao. Ang Sultan. Taglay ng Sultan ang sumusunod na katangian, may angking kayamanan, mataas na bilang ng mga tagasunod, at may mahalagang ambag kaugnay sa pagpapahalaga ng lipunang Muslim. Halimbawa ng ambag na ito ay ang pagpapakita ng katapangan at husay sa pakikidigma. Ang pagiging sultan ay namamana. Pinakamahalagang batayan sa pagmana nito ay ang kakayahan ng isang tao na mapatunayang ang kanyang pinagnunuan ay galing sa linya ni Muhammad. Si Muhammad ang huling propeta at tagapagtatag ng Islam, ang Parsila, Salsila, ang nagsasalaysay sa pinagmulan ng lahi ng mga sultan. Pamamahala at tungkulin ng sultan. Bilang pinuno, ang pangunahing pananagutan ng sultan ay ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan sa panahon man ng kapayapaan o ng digmaan. Ang sultan ang siyang nagtatakda at nagpapatupad ng mga batas sa isang sultanato. Ang kanyang pasya ay hindi na maaaring mabago pa. Katulong niya sa pagpapatupad ng batas ang Ruma Bachara na nagsisilbing tagapayo na binubuo ng mga makapangyarihan at mayayamang pinuno sa mga pamayanang nasasakupan ng sultanato. Ang mga batas ay batay sa adet, customary laws, sharia, Islamic law, at Quran. Ang sultan din ang nagsisilbing hukom sa paglilitis sa mga paglabag sa batas at tumatayong kinatawan ng kanyang mga nasasakupan sa anumang pakikipag-ugnayan ng sultanato. Siya rin ang tagapagtanggol ng kanyang mga nasasakupan at tagapagturo ng mga aral ng Islam. Kabuhayan ng mga sinaunang Filipino. Ang kapuluan ng Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ang kapaligiran nito ay nagtataglay ng iba't ibang mga anyong lupa at anyong tubig na nagbibigay ng kabuhayan sa mga naninirahan dito. Ang mga naunang Filipino ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran. Sa kanilang pagtatatag ng permanenteng mga tirahan, natutuhan nilang humanap ng pamamaraan upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan mula sa kanilang kapaligiran. Nabuo ang iba't ibang uri ng mga pamayanan ayon sa uri ng kanilang mga ikinabubuhay. Ang mga nanirahan sa mga patag na lugar na may matabang lupain ay nakapagtatag ng mga pamayanang agrikultural, samantalang ang mga nanirahan malapit sa mga dagat at katubigan ay nagtatag ng pamayanang pangisdaan. May mga pamayanang naitatag sa mga mabundok na lugar dahil sa kanilang pangangaso at pagmimina. Kabuhay ang agrikultural. Bago pa matapos ang panahon ng bagong bato nang magsimulang magsaka ang mga sinaunang Filipino. Ang pagsasaka ang isa sa kanilang mga naging pangunahing kabuhayan. May dalawang paraan ng pagsasaka ang mga Filipino, ang pagkakaingin at ang pagsasaka sa pamamagitan ng pagbubungkal ng lupa. Palay, nyog, tubo, at saging ang ilan sa halimbawa ng kanilang mga itinanam. Samantala, sa paggamit ng irigasyon o patubig ay dumami ang produksyon ng kanilang pagkain dahilan upang maging sedentaryo ang pananahan ng mga sinaunang Filipino at dumami ang kanilang populasyon. Pagmamay-ari ng lupa.
May patakaran sa pagmamay-ari ng lupa ang mga sinaunang Filipino. May mga lupain na nakalaan para sa kapakinabangan ng mga maginoo o pamilya ng dato. May mga lupain at lugar na itinuring na pagmamay-ari ng buong barangay tulad ng mga kakahuyan, lupang pansakahan, at katubigan. Magkaiba ang konsepto ng pagmamay-ari ng lupa sa sinaunang lipunang Filipino at sa kasalukuyan. Sa sinaunang lipunang Filipino, ang pagmamay-ari ng lupa ay kaugnay sa karapatan sa paggamit ng lupa. Ang pakikinabang o paggamit ng lupa sa sinaunang lipunang Filipino ay tinatawag na komunal o ginagamit para sa kapakinabangan ng mga miyembro ng barangay. Upang ipaalam ng mga magsasaka na pagmamay-ari o ginagamit nila ang lupa, nilalagyan nila ito ng pananda tulad halimbawa sa pamamagitan ng pagbaon dito ng piraso ng kahoy. Para naman sa mga nagkakaingin, itinuturing na pagmamay-ari nila ang lupang tinataniman hanggang sa ito ay kanilang iwan upang maghanap ng bagong mapagtataniman. Ang pag-angking ito sa lupa ay nangangahulugang siya lamang ang may karapatang maghawan, magtanim, at mag-ani sa lupang ito sa panahong ginagamit niya ito. Ang lupang pag-aari ng isang pamilya ay ang lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Naging kapaki-pakinabang din para sa mga sinaunang Filipino ang pagiging insular ng Pilipinas. Dahil sa katubigang nakapaligid sa kapuluan ay naging pangunahing kabuhayan din nila ang pangingisda. Lambat, bingwit, basket, at lason ang mga pangunahing kagamitan nila sa pangingisda. Ang lason na kanilang ginamit ay mula sa katas ng ugat at dahon ng halaman. Bukod sa pangingisda, nanisid din ang mga sinaunang Filipino ng mga perlas, nag-alaga rin ng hayop ang mga sinaunang Filipino, nag-alaga sila ng baboy, kalabaw, manok, at kambing. Ayon sa Filipinong historiador na si Teodoro Agoncillo, maaaring nag-alaga rin ng mga elepante ang sinaunang Filipino. Ito ay batay sa pagkakaroon ng salitang Tagalog para sa elepante na mula sa salitang Malay na, Gaydia. Nangaso rin ang mga sinaunang Filipino. Gumamit sila ng mga bitag o patibong, tulad ng mga hukay, upang makahuli ng malalaking hayop. Ang pagmimina ay isa pang gawaing ekonomiko noong sinaunang panahon. Ginto ang pangunahing manina ng mga sinaunang Filipino. Sa Visayas, halimbawa, isinagawa ang placer mining o pagmimina sa batis gamit ang kahog na kawali at kahoy na batsa ayon sa Amerikanong historiador na si William Henry Scott. Mga industriya. Hindi lumaon ay nakatuklas din ang mga sinaunang Filipino ng iba pang mga gawain, produkto, at paraan upang higit na mapakinabangan ang mga nakukuha sa kanilang kapaligiran. Nakatuklas sila ng ibang paraan ng paggamit sa mga hilaw na materyal. Nabuhay ang iba't ibang industriya gaya ng pagpapalayok, paghahabi, paggawa ng sasakyang pandagat, at iba pa. Kabilang sa ginagawang iba't ibang bangka noon ang balangay, karakoa, vairi, vinta, at paraw. Ang kahoy na karaniwang ginagamit para dito ay lawaan dahil ito ay matibay. Sa sinaunang lipunan sa Visayas, kababaihan ang nagpapalayok gamit ang tinatawag na anvil and paddle technique o paggamit ng patpat at sangkalan sa paghubog ng luwad. Ang nabuong palayok ay pinapatuyo sa araw at masusing niluluto o pinapaapuyan ng walang ginagamit na hurno o kiln. Iba't ibang produkto mula sa luwad ang kanilang nagawa gaya ng palayok para sa pagluluto. Ang balanga ay isang kawali na karaniwang ginagamit sa pagpaiprito. Nariyan din ang banga na lalagyan ng tubig at dulang na isang malaking plato. May mga palayok din na ginamit bilang imbakan ng pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao. Ginagamit naman nila ang habihang gawa sa kahoy sa iba't ibang paghahabi ng tela tulad ng sinamay na mula sa abaka at ang tinatawag na medrinyak na mula sa saging, o abaka batay sa ibang tala. Pakikipagkalakalan. Ang mga sobra sa kanilang mga pangangailangan ay natutunan nilang ipagpalit para sa ibang mga produkto ng ibang pamayanan. Ito ang naging simula ng pakikipagkalakalan. Unang isinagawa ang pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Filipino sa pagitan ng iba't ibang barangay at sa paglipas ng panahon ay sa mga karatig na lugar sa Timog Silangang Asya. Sa simula ay nakipagpalitan sila ng kani-kanilang mga produkto. Ang pagpapalitan ng produkto na ito ang tinawag na sistemang barter.
Sa kalaunan, gumamit sila ng ginto at kabibe bilang salapi at nagkaroon din sila ng mga kasangkapang panimbang at panukat para sa pagtataya ng dami at halaga ng bilihin. Hindi rin nagtagal ay naitatag ang sistema ng pakikipagkalakalan gamit ang salapi. Naging sentro ng kalakalan ang malilit na barangay, kalimitang palay, isda, copper, nyog, troso, at ginto ang kanilang ikinakalakal. Ang pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Filipino ay napalago, maliban sa pakikipagpalitan ng produkto sa ibang pamayanan ay lumawak ang pakikipag-ugnayan hanggang sa mga dayuhang mga ngalakal. Naging mabunga ang mahabang panahon na ito ng pakikipagkalakalan sa mga dayuhan sapagkat bukod sa mga produkto ay napayaman din ang kulturang Filipino dahil sa mga impluensya ng mga nakaugnayang ibang lahi. Nakipagkalakalan ang mga Filipino sa mga taga-India, Indonesia, China, at sa mga Arab. Hindi naging tuwiran ang kalakalan sa pagitan ng India at Pilipinas. Batay sa mga pananaliksik, ang mga produktong mula sa India tulad ng kristal, abaloryo, at mga kasangkapang gawa sa metal ay dinala sa Pilipinas mula sa Indonesia. Mahalagang produktong mineral sa panahong ito ang ginto. Ang kalakalang India, Indonesia at Pilipinas ay tinatayang naganap noong bago mag-ikatlo hanggang ikalawang dantaon BCE hanggang ikalimang dantaon CE. Samantala, ang Pilipinas at China ay nagsimulang makipagkalakalan sa isa't isa noong 900 hanggang 1400 CE. Ilan sa mga produktong Chinese ang tapayan, salamin, timangan, at jade. Simula noong ika-9 na dantaon naman nang makipagkalakalan ang mga Filipino sa mga Arab. Ika-10 dantaon nang naging sentro ng kalakalang Muslim ang Sulu at Mindanao. Ang mga produktong dala ng mga Arab ay ang mga kasangkapang gawa sa tanso, tapat, at seramika. Ang pag-aaral sa mga simulain ng kabuhayan noong sinaunang panahon ay makapagbibigay ng pag-unawa sa kakayahan at mga katangiang likas sa mga Filipino. Lumabas ang kakayahan ng mga Filipinong makiangkop sa kanilang kapaligiran at pakan-abangan ang mga makukuha mula rito. Naging malikhain sila nang madagdagan ang kanilang mga produkto at naitatag ang iba't ibang industriya nito. Ang mga bagong produkto ay bunga ng pagkamalikhain at maparaan ng mga Filipino, bagay na kahanga-hanga sa kanila. Ang mga produktong ito rin ay nagustuhan at tinanggap ng mga dayuhan sa kalakalang panlabas. Kapansin-pansing naging mahaba ang kasaysayan ng pakikipagkalakan ng mga Filipino sa mga dayuhang mga ngalakal. Nangangahulugan lamang na ang magandang ugnayang ito ay dahil sa mga taglay na katangian ng mga Filipino gaya ng pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Pagbabalik-aral. Sagutin ang mga pangungusap kung ito ay kaugnay sa panahong Paleolitiko o sa panahong Neolitiko sa sinaunang lipunang Filipino. 1. Nanirahan ang mga tao sa tabi ng mga dagat at ilog. Sagot. Panahong Neolitiko. 2. Natutong magsaka at maghayupan ang mga Filipino. Sagot. Panahong Neolitiko. 3. Naging permanente o sedentaryo ang paninirahan ng mga tao. Sagot. Panahong Neolitiko. 4. Natutong gumawa ng banga at palayok ang mga sinaunang Filipino. Sagot. Panahong Neolitiko. 5. Nabuhay ang tabunman. Sagot. Panahong Paleolitiko. 6. Nanirahan ang mga tao sa mga yungib. Sagot. Panahong Paleolitiko. 7. Gumamit ang mga tao ng magagaspang na kasangkapang bato. Sagot. Panahong Paleolitiko. 8. Nagawa ang mga talam ng sibat,
gulok, kutsilyo, at iba pang sandata. Sagot: panahong Neolitiko. Siyam. Nagkaroon ng espesyalisasyon sa paggawa ang mga tao. Sagot: panahong Neolitiko. 10. Gumawa ng mga banga at palayok na ginamit bilang imbakan ng mga sobrang pagkain. Sagot: panahong Neolitiko. Tukuyin kung sino ang tinutukoy sa bawat bilang. 1. Tagapagbalita ng mga bagong batas sa barangay. Sagot: kumalohokan. 2. Nagtatag ng unang sultanato sa Pilipinas at tumayo ring sultan nito. Sagot: Sheriff Ul Hashim. 3. Tagatikim ng alak ng dato kung may ginaganap na piging o handaan. Sagot: Timawa. 4. Tawag sa pinakamababang uring panlipunan sa Visayas noong sinaunang panahon. Sagot: Oripon. 5. Ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya. Sagot: Dato at Maginoo. 6. Tinatawag na mahubusay na mandirigma. Sagot: Bag-ani.